Bilang ikaw ay isang station manager ng Love Radio, paano yun? May mga nagagalit sa'yo. Katulad yan, meron ako nabasa na mula nung umupo ka, maraming DJ nang umalis. Kung negative na yung impression mo sa akin, feeling ko na kahit anong sabihin ko sa'yo, negatibo na. DJ ka dito ha, hindi ka dito manager. Ganon? Manager ako, makinig kayo ha. Sa anak mo, sinubok ka ng panahon. Totoo yan. Diba? Yung anak mo na parang agaw buhay. Naku, kung alam ko lang kung may orientation lang sa pagiging magulang, hindi ko na tinanggap yung pagiging magulang or hindi ko na pinasok. Yung asawa mo na nasangkot sa isang issue. Yes. Sobrang disappointed siya sa akin. There was a time that laki ng trauma ko sa kanya kasi to be honest, yung mga paratang, pati dun sa ibang mga issues, they don't know the real score. Kung ano talaga yung nangyari. First time kong in-announce yung thyroid cancer on air, hati yung reaction ng mga tao eh. Parang okay lang siya kasi tawa pa siya ng tawa. I don't know if I've ever mentioned this, pero 2 times akong nag-bleeding. Dahil sa stress. Dahil sa stress. Oo. Tapos hindi ako nagsasalita. Kasi karma mo yan, nagsimula yan sa ganito. Yung para bang alam niya yung kwento. At kasama natin ngayon ang reyna ng FM radio. Naku, Diyos ko. Mapapasabak yata ang aking tinig dito. Kay Miss Nicole Hiala. Hi! Magandang bongacious na araw sa iyong mga viewers, Mama Or. O, diba? Boses na boses pa lang. O, diba? Ulam na. Gusto mo yung ulam na? Gusto ko yung boses pa lang ulam na. Pero syempre, hindi lahat siguro na nakakaalam na bukod sa pagiging DJ, station manager ka. Paano mo hinahati katawan mo, oras mo, panahon mo, at emosyon mo? Alam mo sa totoo, ang dami nagtatanong kung paano ko nagagawa lahat ng mga ginagawa ko ng sabay-sabay. At ang lagi kong sinasabi, kasi meron akong support system. Hindi naman ako, medyo bida-bida ako in real life, pero hindi naman dun sa level ng bida-bida na kung alam kong pwede kong i-delegate itong gagawin na to, ipapagawa ko na lang sa iba. So, kaya na ma-manage. Plus, the support system especially my husband. So, lahat ng mga events na pwede kong hostan, lahat ng mga pwede kong puntahan, nagagawa ko siya kasi yung asawa ko takes care of the family. So, may ganon. So, may ganong klase kaming set up, support system. Buti yung di ba may mga nangyayari sa bahay? Parang yung iba lang naman naiinsulto na ba't kami pinag-aalaga ng bata? Di ba dapat kami ang tatrabaho at siya dapat ang nandito? So, buti okay kayo sa ganun, ano? Oo, wala kaming ganong klaseng issue na... Walang kwentahan. Wala eh. Kasi suportahan, we should be a team. Yun naman yung from the very beginning yung na-establish naming mag-asawa na teammates kami at hindi kami pataasan ng ihi. So, ang main goal is to be able to make sure na yung mga bagets, yung mga anak namin, mapalaki namin na maayos, maging okay yung household. Gano'n naman kasi sa relationship eh. Hindi naman all the time 100% yung kaya nyong ibigay. There are times and there are moments na 10% lang muna yung kaya kong ibigay ngayon, 30% lang, gano'n. And kailangan mong i-balance. Kung medyo nandito siya, ikaw yung magli-lift up. So, syempre, yung iba tatanungin, so, wala siyang work? Andun lang siya sa bahay? Siya yung taga-sayaw ko sa gabi para maaliw ako. Charas. Sa ngayon, 100% houseband. And he's very, very proud of it. He's very proud of it and he spends so much time with the kids. Mga bagay na hindi ko talaga laging nagagawa kasi ang dami kong ang ginagawa. But meron kaming mga ibang mga pinagkakaabalahan but it's not the regular 8 to 5 job. So, meron kaming iba-ibang mga sources of income, iba-ibang mga pinagkakabisihan, ganyan. But he's the husband. And non-issue siya. Nung una siguro, kasi hindi naman kami nag-start na ganun eh. Kaya lang, alam mo na, may mga bagay-bagay na nangyari. But, lagi naman naming iniisip, walang mistakes, only lessons. So, and everything works out for the good eventually. Kasi nung time na nagkasakit yung daughter ko noong 2021, na muntik niya nang ikamatay, it's a good thing na nakafocus kaming parehas. Tapos lalong-lalo na siya. So parang lagi namang in preparation for something bigger yung mga nangyayari. Hindi ka ba natatakot na, naku, baka someday yung anak mo tatanungin ko muna si daddy,
'Di ba? Yung parang ang decision will come from the dad kasi sila yung madalas kasama. O kung ganun man, okay lang Okay sa lang. akin. Bakit? Kasi bago pa sila nagtanong sa tatay nila, yung tatay nila nagtanong muna sa amin. Ayun. Ang desisyon namin dapat parehas. Hindi pwedeng may kampi-kampi. Kasi kung hindi, nako, patay tayo dyan. E di lagi na lang sila sa tatay or sa nanay. So before pa nila itanong, ang sagot niya ay base na sa napag-usapan namin. Tsaka submissive wife ako, ha? Ayun. Hindi ako yung minsan yung mga tao parang, siguro si Nicole Yala at home siya yung alpha. Hindi ako alpha. Isa akong pabebeng pakipot na girl sa bahay. Sumusunod ako sa sasabihin ng asawa ko. Siya ang he's still the head of the family. Kasi ang pagiging head of the family does not only mean financial eh. It also means a lot of things. Emotionally, mentally, 'di ba? Ikaw yung head. So ako, submissive ako. In fact, sa bahay namin, ang mas nakakatawa siya, hindi ako. Mas tumatawa yung parang walang humpay na tawa yung mga anak ko sa mga jokes niya at mga hirit niya versus pag ako yung nagsabi. Kaya nga lagi nagtatanong yung mga tao, saya-saya siguro sa bahay niyo kasi laging komedyante si Nicole. Kaming dalawa talagang alam namin at share talaga namin to. Hindi, ang nakakatawa talaga yung asawa ko. Na-meet mo siya, di ba? Hindi halata. Hindi halata, 6-footer, laki ng katawan, seryoso yung mukha. Pero sobrang kengkoy. Sa bahay namin, ako yung serious. Ako yung pag ako yung nagalit, medyo natatakot sila kasi bihira. Tapos, yun nga, bubbly personality. But in the house, submissive wife. Pero sa bahay, mas hindi ka masalita dahil pagod yung bunganga mo rito sa radyo. Oo din. Hindi masyado. Sakto lang. Parang di ba, ewan ko, na lamang ko yan sa isang kaibigan kong dancer na parang ine-expect ng mga tao, maski sa bahay sumasayaw sila. So, hindi ganon. One time nga, merong nag-massage sa akin, sobrang disappointed siya sa akin. Kasi kasi akala niya daw, matatawa siya ba nagmamassage? Gusto ko sabihin, totoo, te. Gusto ko magmamassage kasi ang dami kong lamig. Gusto ko mag-distress. Gusto yun na nagpapatawa ko. May ganong expectation kasi lagi yung mga tao na pag ako yung kausap, nakakatawa lagi. Ganon naman yan. Ganon naman lagi. Hindi. In the house, mas maririnig mo pa yung boses ng asawa ko versus me. Hindi sa tahimik talaga, but alam mo na na hindi ako si Nicole Yala in the house. Oo. Kasi parang ako din yan pag nakikita ko ng mga tao. Hoy, chismisan mo naman kami. Anong latest? Oo, di ba? So, Correct. Hindi ako prepared. Andito ako para kumain. Tama. Diba? Para mag-me time. Yes. So, ikaw, hindi ka ba nila Hoy, Nicole, gusto kong marinig yung boses mo sa radyo, live na live. Lagi. Ilang beses ko niyan na-experience. Pupunta ako sa isang opisina. Alam mo yung parang batang nagpapakitang gila sa ninang para bigyan siyang 500. Yung pupunta ako sa isang office, tapos, sumampol ka naman, tapos lahat sila titingin, tapos palakpakan sila, maganda. Ganyan, ganon. Sanay na. Yun nga lang, may mga, and para sa akin, hindi mo naman mahihiwalay na si Nicole Yala kay Emmy because 21 years na akong nandito sa radyo. So, hindi ko siya talaga totally mahihiwalay. And I owe it also to the listener. So, kung ito yung magpapasaya sa kanila, hindi ko naman hindi ibibigay ito. Kaya lang, kung nagpapamasahe ako, parang iba naman din yung kapag nagpapamasahe ako. Gusto ko naman magpahinga at gusto ko maging tahimik. Meron nga akong isang naging yayay, nalungkot. Kasi daw, akala niya daw, magiging inspired daw siya everyday kasi magpapatawa daw ako. Nung nag-apply siya, akala niya parang ang saya-saya ng buhay niya. Talagang gusto ko sabihin, talaga te. At saka nung time na yun, parang yun yung kasagsagan ng Aldab. So akala niya, makakita niya lagi si Alden Richards. Alam mo yun? Dahil nandun ako. Ang hindi nila alam, kunyari, pag may mga artista, sa totoo, nahihiya ako lumapit. Kaya nga wala akong masyadong collab sa mga artista. Kasi di ako yung parang, yung dadaldalin sila, tapos collab tayo, ganyan. Hindi. Kasi hindi man masyadong halata, may pagka-introvert din talaga ako. Wala man maniwala. Ganon. Kasi wala talaga naniwala pa nagsasabing introvert ako eh. May pagka talaga. Yung parang, I don't know if I preserve my energy or talagang nahihiya din talaga ako. I don't really approach. Ganon. Pero napipikon ka ba kapag yung wala ako sa mood tapos biglang, sampulan mo naman kami, Nicole? Ay, hindi. Kasi I owe it to them eh. Where I am now ay dahil sa kanila. So, gigive ko sa kanila. Wag lang talaga habang nagpapamassage. Yun na talaga yung rule ko. Wag habang nagpapamassage na loob yun. Pero I give it to them eh. Kasi ilang segundo lang naman nagagawin ko yun. Tapos, it will make their years. Alam mo yun? Yung dadalhin nila yun, kwento nila lagi na minsan sa buhay namin, live kong napanood si Nicole Yala, tinawag niya ako magandang lalaki. Ganyan.
Ganon. So, paano man na bilang ikaw ay isang station manager ng Love Radio, syempre, kung DJ ka lang, ang focus mo lang ay sa pagdi-DJ, tapos layas ka na. Yes. Eh dito, parang ang dami mong, lahat sila anak mo, lahat sila sundalo mo. So, paano yun? May mga nagagalit sa'yo. Katulad yan, meron ako nabasa na mula nung umupo ka, maraming DJ nung umalis. Paano mo na ma-defend sarili mo doon? Hindi ko dinefend yung sarili ko kasi hindi para i-explain ko sa lahat. Sa totoo, in fact, to be honest, meron yatang one time na gusto mo na akong i-guest, tas hindi pa talaga ako ready sa mundo ng YouTube. There was a time that laki ng trauma ko sa kanya kasi pagka may nakikita akong name ko, parang umaakibat siya sa mga past issues. Tas I never responded to it kahit na may mga sinabi. Kasi una, ipapaliwanag ko pa ba yung ways of yung rules and regulations. Hindi na kasi sometimes may mga issues na tumitigil din siya kapag hindi mo na rin ini-ignite yung fire. Anyways, you don't need to explain to everyone. Tsaka may feeling ako sometimes na kung negative na yung impression mo sa akin, feeling ko na kahit anong sabihin ko sa'yo, negatibo na. So, why bother explaining? No? So, may mga naging ganon, but to be honest, pati dun sa ibang mga issues, they don't know the real score. Kung ano talaga yung nangyari. And feeling ko hanggang sa, kahit tanungin pa ako hanggang sa mga susunod na interviews in the future, in the same way that I did not respond to yung mga paratang and yung kanilang mga concerns, hindi na rin paraan. Basta, alam ko lang din kung ano yung side namin of the story. Yung sinasabi mo, di syempre kapag bago ka rin na manager, bago din sa'yo lahat So suddenly, you have to step up. Kung dati, parang isa ka lang dun sa mga, di ko naman sasabihin pasaway, or isa ka lang dun sa mga who will or will not follow, biglang isang araw, ikaw yung mag-implement ng rules. E nilagay ka naman sa posisyon na yan because you have to call the shots. Hindi ka naman pwedeng nilagay ka dyan sa posisyon na yan, tas wala kang gagawin. Diba? And management, hindi talaga siya para sa weak of heart. Kung medyo mahinahin na yung kalooban mo, wag mo na talaga itong pasukin. Nakaka-wrinkles talaga siya ng bonggang-bongga. And yung management kasi is a lifelong learning. Hindi yung porke certificate ako sa Harvard, ibig sabihin, or nag-MBA ako or PhD, ibig sabihin, alam ko na agad. Hindi Sometimes, may mga nangyayari na nagre-respond ka na lang on the fly. Paano ko ba ito gagawin? Parang parenting, yung wala namang manual yung parenting. Naku, alam ko lang kung may orientation lang sa pagiging magulang, hindi ko na tinanggap yung pagiging magulang or hindi ko na pinasok. Diba? So, sometimes yung parenting, it comes on the fly na lang kung paano, reactive na lang tayo. Parang, sige, mag-react na lang ako, depende sa sitwasyon. So, same with management. Ano talaga, naniniwala ko na yung time that may mga issues na lumabas, to be honest, buntis ako nun sa pangalawa ko. I don't know if I've ever mentioned this, pero 2 times akong nag-bleeding. Akala ko mawawala yung, dahil sa stress. Dahil sa stress. Oo, tas hindi ako nagsasalita. Kasi, hindi ko kailangang magpaliwanag. Kaya sinasabi ko, nagkaroon ako ng trauma sa YouTube. Kasi every now and then, lumalabas yun Diba? O, tingnan mo, you mentioned it. And it's, para sa akin, in-embrace ko na lang siya na naging part siya ng ng kwento. Gano'n naman talaga I'm not perfect. Sabi ko nga, eventually, I apologize to the people concerned. Nung medyo yung parang kalma na, tapos parang gusto ko lang na ang liit lang kasi ng industriya namin din, diba? So, ayoko na pag magkikita kami sa event or magkikita kami sa award, yung mag-iirapan kami, or it's a gift also to myself na kapag nakikita ko yung mga taong ito, masasabi ko sa sarili ko na I can hold my head up high and say na, we're okay. Nag-apologize ako to the people concerned. Kasi alam mo, sometimes na yung totoo yung mga mismong involved, hindi naman, ang nag-fuel ng fire minsan, yung mga tao sa paligid. Pero yung mga taong involved, pag nag-usap naman kayo ng natural, pwede kayong mag-usap ng masisettle. And time heals all wounds. Eventually, huhupa yung feelings ng galit, or ng stress, or ng, inis. And then, mapapalitan siya ng understanding, acceptance, and forgiveness. Nakabatian mo na ba? Okay na ba kayo ng mga nawala rito? Okay na okay kami. Good. Hindi kami nag-iinuman, di ba? Pero I mean, whenever we get to see each other, we beso. Maaaring civil na lang kasi wala naman na din silang, involvement with the world that I live in, with Love Radio, ganun. So, kanya-kanyang life, but we're okay. But minsan ba naisip mo, Nicole, na sana hindi ko na lang tinanggap ito para wala ng mga
ganitong pangyayari na may mga nagagalit, sumasama ang loob sa akin. Dahil sa position ko ngayon. Hindi pa rin. Kasi una, we do not have a perfect life. I've always believed that everything happens for a reason, maski yung mga hindi magaganda. Kasi eventually, it will work out for the good. So, kahit na medyo masaklap talaga, yung hindi pa naman ako buntisin, akala ko talaga lalaki ako, wala akong feeling ko testosterone meron ako, wala akong matres. Kaya, yung difference ni Princess kay Prince was mga 5 years. Hindi ko na in-expect na mabubuntis ako eh. Kaya yung stress level ko to the maximum na ilang beses akong nag-bleeding at nag-spotting na akala ko mawawala. Pero kahit na ganun yung dinaanan, hindi naman ako nagsisisi. It's an opportunity not given to everyone, but it's an opportunity given to me. So, ganun talaga. Lagi namang may masasabi. Hindi naman din ako perfect talaga. As in, I'm so imperfect. But every day is a learning curve. Okay lang. Din eventually, dadaanan mo. Tapos akala mo that time, hindi mo kaya. Tapos kaya mo pala. Kasi that time, akala ko nung mawawal yung nag-spotting bleeding ako, akala ko talaga, wala, hindi ko na to kaya, give up na ako. Pero hindi pinush ko pa eh. And pushing doesn't mean big steps. Kahit little steps, gumising ka lang, bumangon ka in the morning is already a step towards, moving forward. So, paano mo nahihiwalay yung pagiging station manager mo, tapos nagiging DJ ka dun sa ibang DJ? So, pag DJ tayo, DJ ka dito ha, hindi ka dito manager. Ganon? Iba-iba kasi ang types of managers, iba't ibang types of leaders. Hindi kasi ako yung manager ako, makinig kayo ha. It's more of, I'm your manager but I'm also motherly. I think that's my way. Kaya nga, may mga pink akong upuan. Alam mo ang purpose nitong pink na upuan sa office is for them to go inside and talk to me. Para magkaroon kami ng conversation. Para kung lagi kang nalilate, maiintindihan ko kung bakit ka laging nalilate. 'Di ba? And it's not to reprimand you, pagalitan ka, kundi intindihin, ano ba tong dinadaanan mo? Bakit ka ganyan? Oo, saan ka nanggagaling? Tapos kung DJ mode ako, ay malakas akong uminom. Kaya kong mag-inuman hanggang 4 a.m. kasama yung mga bata. Pero kapag ka manager mode, they listen. I think because also of the number of years that I've been here, siguro din dahil sa dami na nadaanan ko na in life, na-establish ko din na, okay, there is a certain level of respect na pwede kong ibigay sa tao. Parang parang wala kang hindi kinakaya. Dahil sa dami ng pinagdaanan mo, hindi lang dito Saan ka humuhugot ng lakas? Katulad kunwari, yung sa anak mo, sinubok ka ng panahon. Totoo yan. Diba? Yung anak mo na parang agaw buhay. Ika nga. Pero na-survive at ngayon yung anak mo sumasagot-sagot na. So, ibig sabihin, normal siya. Normal siya. Tapos, yung asawa mo na nasangkot sa isang issue. Yes. Tapos, ito, pagiging manager mo, saan ka humuhugot ng lakas? Hindi ko masasabing sobrang religious person or spiritual person, but bata pa lang kasi ako, guided na ako, or I know, hindi man lahat naniniwala kay God, pero ako kasi naniniwala ako sa Kanya. So, bata pa lang ako, hindi naman ako lumaking yayamanin eh. Hindi pa rin ngayon, baka maraming umutang sa akin, no? Ako po ay model lang po ng Mayat de la Rosa, hindi po may-ari. Yan. So, ako din may Mayat de la Rosa. Yes! Uy, alam mo ba, hindi niyan tinatanggal. Nung nakita ka niya, talagang... Hindi ko rin tinatanggal ito. Yung gulat ko talaga nung tinanggal niya, tapos binigay niya sa'yo, ibig sabihin, sobrang love ka niya. Thank you. Yun. So, okay. Just for context, 8 years old pa lang ako, na-stroke na yung daddy ko. Panganay ako. 4 kami magkakapatid. So, nanay ko lang yung talagang nagtaguyod sa amin for so many years, no? So, nakita ko sa kanya yung strength na hindi pati nagre-reklamo tong nanay ko. Parang hindi ko siya nanay, soft-spoken. Alam mo yung talagang gawa lang ng gawa. Oo, gawa lang ng gawa. Hindi ko makakalimutan yung time na pinakitaan niya ako ng payslip na 200 pesos na lang yung natitira sa dami ng loan niya. Tapos, kumakain kami sa fast food, 4 kami magkakapatid, literal na yung burger, 4. Nakahati sa 4. Star City. Pumupunta kami ng Star City para makapunta rin. Entrance lang yung afford. Nung time na yun, wala pang ride all you can. So, kung isa lang yung kaya mong bayaran na ride, tas nakatingin lang kami, ganun. Pero nakita ko yun sa mama ko na still, God provides. Lagi nga sinasabi yun. At true enough, may mga times na nawawalan kami ng kuryente, tapos sasabihin niya sa amin, wag na tayo masyadong gumalaw para isipin nila walang tao sa bahay. Pero sa totoo lang, naputulan kami ng kuryente. Nung minsan na may nag-trending na isang bata na nag-aaral sa ilalim ng poste ng Meralco. I'm not sure if you remember that. Pinaalala sa akin ng mama ko yun. Sabi niya, alam mo be, hindi lang talaga uso ang social media noon, pero ikaw yan.
sobrang tindi ng desire mo na mag-aral. Kasi napakasipag ko mag-aral dati. Na pag wala tayong kuryente, mag-aaral ka sa ilalim ng poste ng Meralco para makita mo yung ano mo. And hindi kami pinabayaan. Tas dito pa ako nilagay ni Lord. So parang I've always been grounded by the fact na hindi ako pinapabayaan ni Lord. Na kahit masama yung mga nangyayari, alam niya yung ginagawa niya. Yun yung lagi kong thinking. Alam ni Lord yung ginagawa niya. Kaya ako dinadaanan to kasi may dahilan. May dahilan lahat. Hindi ko lang talaga maintindihan ngayon, pero eventually, I will understand why. And yung na-stroke yung tatay ko at an early age, feeling ko ang isa sa mga rason na naibigay sa akin at naituro is maging masipag ako, na magpursigi talaga ako. Kasi ang tatay ko used to be kapitan ng barko. So feeling ko, di ba maganda naman ang kitaan nun. So parang feeling ko, eventually, baka nagtamad-tamaran ako, baka wala akong masyadong pakialam, pero hindi eh. Ang ginawa ko, push, 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 kasi nakikita ko nahihirapan yung nanay ko. So, tapos, she always says that, God provides. God will take care of us. Ano man yung nangyayari. So, nandun ako. Kaya siguro, kinakaya. Pero, to be honest, hindi ako yung parang at the moment, ang lakas ko na agad. Hindi. Nung time na nagkasakit yung anak ko, akala ko talaga, tatapusan na din namin sa sobrang sakit ng nararamdaman namin. At pag tinatandaan ko kung paano ko na-survive yun, kasi may mga times na akala ko natulog na ako ng matagal, yung pala 5 minutes lang pala yung tinulog ko, ganun kababaw. Tapos pag tinatandaan ko, paano ko yun kinaya? Only by God's grace. Lagi by God's grace. Yung sa asawa ko na, by the way, napagtugumpayan namin after 6 years. Naabsuelto ba si Ren? Oo. After 6 years. Diba? Dismissed. Oh. After 6 years. At ang kagandahan nun, yung walang kinapitan, wala ano. Talagang regular merits, chinaga. Kaya may hustisya pa rin naman sa Pilipinas. Hindi lang talaga masyado mabilis sometimes. Yun. So, ano siya? Ang nakakatawa dito, case dismissed. Di sabi namin, ang tagal natin itong hinintay. Diba? Mag-celebrate tayo. Anong celebrate? 3 days later, thyroid cancer. So, kaya, parang sunod-sunod talaga. Kaya nung first time kong in-announce yung thyroid cancer on air, hati yung reaksyon ng mga tao eh. Parang okay lang siya kasi tawa pa siya ng tawa. Hindi naman siya umiiyak. Kasi nga maybe, ang dami ko na masyadong dinaanan. Parang, ito yung sinasabi ni Lord sa akin eh. What dawned on me was, you know the drill. Alam mo na, di ba? Titiwala na lang. Pero to be honest, ang dami kong fears. 'Di ba tinanong mo ko, may posibilidad ba? 'Di ba na nagmagka-messenger tayo na mawala yung boses? High-tech naman na yung world ngayon. So, 99% hindi. Meron pa ring slim na 1%. So, mag-hold on lang tayo na doon tayo sa 99% hindi tatamaan yung vocal cords. And I trust my doctors eh. So, yun. Nagtitiwala lang ako na magiging okay lahat. 'Di ba? Ang aking surgery ay July 18. Hindi ko pa kina-cancel yung racket ko ng August 9. Sa sobrang pagtitiwala ko na magiging okay talaga ako pagkatapos. Totoo, nag-message siya. Parang, Miss Nicole, I read the news, ganyan-ganyan. Gusto ko lang pong malaman kung tuloy pa po tayo sa August 9. Sabi ko, yes. Although may backup plan naman ako just in case. Pero I'm just so confident by God's grace na malalagpasan ko to katulad ng napakarami kong nilagpasan in the past na this is also, again, just another bump on the road. Tapos, makaka-move forward ako. Nung una, honestly, si husband, nagsabi siya talaga sa akin na, tama ba na nag-announce ka? Kasi ayan na naman. Allergic siya sa allergic siya sa bashing eh. Kasi 'di ba, kahit naman anong sabihin natin, may masasabi pa rin. Plus hindi naman kami nag-e-explain. Hindi niyo naman talaga ang ang tunay na pangyari sa lahat ng mga bagay-bagay, 'di ba? Kaya I believe that social media is curated reality. Kasi hindi mo talaga nakikita kung ano nangyayari. Sabi niya kasi tingnan mo, 'di ba minsan ganun, sa 99% na mabubuting mababasa mo, meron kang 1% doon na mababasang hindi maganda. So, meron kasi siyang nabasang hindi maganda. After you announced it? After I announced. At kinonect niya ito sa pagiging manager ko, karma ng asawa, mga ganon na hindi mo... Kinonect niya sa mga nangyayari. Kaya ikaw na yan, ganyan. Kasi, sa unos ng buhay mo, laging kasi karma mo yan. Kasi karma mo yan. Nagsimula yan sa ganito. Yung para bang alam niya yung kwento. Hindi, syempre ikaw, kung halimbawa kunyari, hindi pa siya siguro nakakain nun, baka hindi pa siya
makapag-breakfast yung asawa ko, di ba? O kaya, pagbungad niya, yun yung una niya. Hindi ko alam kung paano eh. But, most of the time, hindi na kami naapektuhan sa ganyan kasi una, alam namin yung totoo. Pangalawa, ang mahalaga yung mga tao sa paligid namin na talagang naniniwala. Huwag na nating isipin yung mga iba na hindi na natin kailangan paliwanagan. Maaaring nung araw na yun, baka gutom siya. Kaya nung nabasa niya, at saka hindi maganda eh, yung asawa mo ay may thyroid cancer, makakabasa ka ng karma niya yan. Makakabasa ka ng pwede niya, mamatay na siya dyan. Oh. Harsh ang world. Kaya yun yung sinabi niya sa akin, tama ba na sinabi mo? Tapos sabi ko, Daddy, alam mo kung bakit ko siya kwento? Kasi I believe that I will overcome this by God's grace. And then people will be reminded sa gitna ng mundo na napakagulo na sa mundo ng AI at ChatGPT that everything is so high-tech, diba? Na grounded pa rin tayo na there is a God. Yun yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, Daddy, magtiwala lang tayo na sinabi ko to kasi pagtatagumpayan ko to by God's grace. Oo. From test to testimony. Pero hindi mo naisip o hindi na naisip ni Ren na dahil in-announce mo, maraming magpe-pray for your yun recovery. din. Oo, diba? actually, na-overwhelm na nga ako sa prayers kasi sinabi ko, kung talagang sinabi niyo yung pagpe-pray niyo ako, pag-pray niyo ako, kasi minsan gawain ko yun, pagpe-pray kita ha, tapos makakalimutan ko kasi kakain ako sa labas. Kaya yung mga nagsasabing pag-pray ako, pag-pray niya talaga ako. And overwhelmed din ako sa support. Unlike other cancers, marami ang meron nito. Ang dami ko nabasa eh. Although hindi na ako masyado nagbabasa ng iba kasi nawala ng boses, napaos, yung mga ganyan. O kaya meron pa ako nabasang isa, o sinasabi mo, Nicole, friendly yung cancer, pero dyan namatay yung tita ko. Diba? May mga ganun ako mababasa. Pero yun, okay lang. Tama. Maaaring may nagbash and that's just actually isa or dalawa lang yung nabasa ko. All the rest are praying for you. So, magnify the strength, not the weakness. Diba? So, minagnify ko na lang yung dami ng ang ganda ng mga ibang mga messages na nare-receive ko. Like, ikaw, Nicole, yung naging light ko when I was in the dark. So, now is my time to give back. Ito na yung time ko. Tapos, makikita ko dun, like, meron ako isang particular na Nicole, I just want you to know that I made it. Tapos, pagtingin ko, meron kaming exchange of messages. Tapos, dun sa first part, parang sinabi niya, hindi ko na kaya, parang, this is the end of me. Sana matawagan kita para at least may makausap man lang ako kasi wala nakakaintindi sa akin, ganyan. Tapos, I think i-ere na ako nun. Kasi pagtingin ko dun sa exchange namin of messages, meron akong VM. So, pinakinggan ko lang din yung VM ko. So, voice message. So, sabi ko sa kanya, don't give up, kaya mo yan, pasensya ka na. Dito yata sa IG, hindi pwedeng mag-calls or whatever, ganyan. But hold on, God will take care of. Parang ganon. At tas wala na ako alam kasi umere na ako eh. Nakalimutan ko na yon siya. Tas naalala ko lang, I don't even remember that particular time. Pinaalala niya lang dahil nag-message siya doon na I just want you to know that I made it and I just want you to know that I'm praying for you. So, doon ako natutuwa na, ay grabe yung balik tsaka, sa'yo, no? Oo, tsaka lalo yung you don't know kung paano mo ko sinalba sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. Like, merong isa na nag-share siya na nalaman niya na yung kanyang anak ay nasa spectrum, tas hindi niya alam kung paano niya tatanggapin, at yung nagtatawid lang sa kanya araw-araw ay yung programa namin. Natawa lang kami ng tawa. So, ako tawa lang naman ako ng tawa. Hindi ko naman alam that, may ganun pala siyang impact. So now, these people are messaging back. It's our time. Moment na namin ito para iparamdam sa'yo that you are not alone in this battle and that we are praying for you. Pero ang galing mo, no? Kaya mo pa rin tumawa. Oo, kasi sa kabila ng pinagdadaanan. I mean, dun sa radyo, ha? Ay, oo. Hindi, parang, siguro kasi wala bang nangyari? Huy, cancer yan. Tapos tawa ka pa ng tawa. Ang pandemic ang isa nagpatunay sa atin na walang makakaalam ng future. Nobody knows the future. Even yung pinakamagagaling na sinasabi nating mga psychic, ganyan. Even the first world countries, merong mga sila nag-quarantine din sila. Hindi nga lang kasing tagal nung atin. So, ibig sabihin, anything can happen and every day is a gift. Di ba ikaw nga nagsabi noon, every gising is a blessing. Totoo talaga yun. So, every day is a gift. So, kung today is all I have, hindi ako tatawa. Hindi tawanan ko na lang. Lalo na nung nalaman ko yun ng cancer. Kasi, ibig sabihin, ano pa man, ang cancer, tumataning eh. May mga ganun siyang eklavu, diba? So, mas lalo akong na-reinforce na everyday, kailangan talaga karirin ko yung araw na to. Kasi maaring, this is the only time that I have. Hindi lang kung may sakit ka, ha? Lahat po tayo. And to be honest, ang pangit lang pakinggan, no? Pero, kung lagi mong iisipin na bukas mamamatay na tong mga kaibigan mo, o bukas mamamatay na yung boss mo, o mamamatay na yung mga mahal mo sa buhay, hindi ba't mas extra special yung treatment mo sa kanila? At ilang beses na nangyari sa atin yun, di ba? Ang daya mo naman, kausap lang kita kanina. Di ba yun yung mga, pag may na-text or ang daya mo na, natakot-taka ako, ba't
nadadayaan ka, di sumama ka kung nadadayaan ka, di ba? Pero di ba, ang daya mo naman, magkausap lang tayo, may mga pangarap pa tayo. Kasi nga, walang assurance of tomorrow. So, today is all we have. So, let's make it worth our while. Tumawa tayo na parang wala tayong cancer. Tumawa tayo na parang walang bukas. Kasi totoo, di tayo sure kung meron pang bukas. But yung initial reaction mo, nung malaman mo meron kang cancer, honestly, hindi ka man tao ng tao, umiyak ka ba? Hindi. Alam mo kung bakit? Ito yung sinasabi kong God knows how to cushion the blow. Alam ng Diyos kung paano niya, iyakin ako, promise. Sobra kong emotional. Maliit na bagay, nakakaiyak ng commercial ng Pansit Canton, iyakan ko yan ng mga ilang minuto, ganyan. Ganon ako eh. Very, feeler. Nafe-feel ko lahat ng emotions. Nung time na sinabi yan sa akin, nasa talyer ako kasi gumagawa ako ng content for a brand. So, maingay, medyo choppy si Doc. So, ang narinig ko na lang carcinoma. May gagawin pa ako. Hindi pa tapos yung shoot eh. So, hindi ako nagkaroon ng time to process. Hindi nag-sync. Oo. Parang, okay, sige. Paano ko sasabihin? Sasawa ko kasi siya magpipick up sa akin, pero may gagawin pa ako. Kaya hindi siya yung parang, Mrs. Yung sa mga pelikula na, may cancel ka, Mrs. Kasi, hindi ganun yung moment eh. Parang naging light shot. Tapos gumawa pa ako ng content. Natawa din ng tawa. So, God knows how to cushion the blow. Hindi ako umiyak. Until now, to be honest. Kasi nga, nagtitiwala lang ako na everything will work out for the good eventually. So, nung binalita mo kay Ren, siya ang umiyak. Siya ang umiyak. Kasi ako yung kanyang pink pader eh. While he is the head of the family, he is aware that ako yung strength ng pamilya. And biblically, di rin ako sure, di ko naman nabasa yung part na yun. May nagsabi lang sa akin ito. Si Diego Badida yung partner ko on air. Even in the past, biblically, ang unang tinitira ng enemy is the strongest in the household. Tama. Kasi pag tinira mo na yung magka-crumble na lahat. So, anak ko, asawa ko, tas ako na. So parang ito yung true test of, 'di ba? So ito yung true test na okay ha. So kinaya mo yung dalawa ha, o teka, yung strongest dun sa pamilya yan natirahin natin. Sabi ng enemy, hindi ako papayag na hindi ko to ma-overcome by God's grace. Paano tinanggap yun ng mga anak mo? Initially, hindi ko kaagad nasabi. Yung bunso ko, wala naman masyadong pake, nag-Roblox lang siya. So, hindi ko na rin para ipaliwanag sa kanya ng matindi. Yung panganay ko, kasi siya yung nag-mature ng maaga eh. Yung panganay ko yung dumaan sa encephalitis, nag-coma ng 3 linggo. Nakita kung paano nag-crumble yung tatay niya. Siya yung, at a very young age, nakita niya lahat eh. Hindi ko kaagad sinabi sa kanya kasi magpapalit siya ng school. So, ang dami niyang transition sa life. Ayoko masyadong ma-overwhelm. Dinate ko siya yung favorite niyang restaurant, favorite niyang lahat ng favorite niya. Tapos, sinabi ko sa kanya ng hindi mabigat. Kinusion ko kagad with, it's the friendliest kind. It's not Tapos, ang sabi niya sa akin, I think I know it from the start. So, mukhang nag-research. So mukhang nag-research na siya about it. Kasi akala lang natin yung mga bagets natin hindi nakikinig. Ang laki po ng tenga niya, mas marites pa po sila sa atin. So, di ba? Mahusay pa sa gadget yan, sa Google. Correct. So, akala lang namin ni Ren, hindi nila naririnig yung mga usapan namin. Pero, I'm sure nag-research na siya. Kasi sabi niya, I think I know it. So, she took it. Ang sabi niya lang sa akin, as long as it's not fatal, mom. Sabi ko, it's not and I'll make it. Yun lang. Tapos, okay na. Galing. At in-announce ko lang yung about it nung nasabi ko na kay... Sa lahat. Oo. Importante sa akin si Princess eh. Masabi ko sa kanya properly kasi ayoko namang nabasa niya sa social media o sinabi sa kanya nung kaklase niya. She has to know it personally. So, sa operasyon mo, anong magiging resulta nun kung nalampasan mo to? Hindi ka muna makakapagtrabaho like for 2 how weeks long? daw. 2 weeks. 2 weeks. And Yun yung... may tatanggalin? Oo. Yung thyroid ay tatanggalin. Buong thyroid. Kaya excited ako sa PWD card. Excited sa PWD! Excited sa PWD! Na-excite! Nakakaloka yung excited sa PWD card. So, tatanggalin. Kasi after that, lifetime support na ako ng pill. Pill na lifetime. May maintenance ka na. Maintenance lifetime. Oo. So, alam mo, to be honest, hindi ako dapat tularan na pasyente, no? Wala akong masyadong tinatanong na pwede kong ikatakot. Kaya, kunyari, halimbawa, kumakain ako ng regular pa rin ng mga kinakain ko, lahat ng mga iniinom ko regular pa rin. Minsan may mga gugulat, pwede ka ba niyan? Di ba sabi ng doktor na bawal sa'yo dyan? Oo, may ganyan. Oo, di ba? Sabi ko, hindi ko naman tinanong eh. Di ko tinanong, di ko alam yung sagot. Di niya naman din sinabi sa akin, bawal ka na sa ganun. Hindi rin ako nagtanong, di ba? Did you ask kung ano yung cause nung genetics daw.
Kaya nagtanong ako sa pamilya ko kung meron. Wala naman din kaming alam. So, genetics. Although, some research say also that it may be stress-related or metabolic lifestyle. So, pag nalaman ko ba, ay ba, kunyari, nalaman kong naman ako, gagawin ko, di ba? Yung, pero magpa-check up kasi, hindi ko siya nalaman kasi nagpa-check up ako dahil wala ako, asymptomatic ako. Wala akong symptoms, tingnan mo, pa-off shoulder pa. Yung mga iba kasi bumubukol talaga, correct. O kaya nahirapan silang lumunok, o kaya nahirapan silang huminga. Wala. So, hindi ka nag-second opinion? Second opinion ako. Ang chief complaint ko, migraines. Kasi nga, di ba sabi ko, yung daddy ko na-stroke when I was 8 years old. So, na nagba-migraines ako, natakot ako kasi bata pa yung mga anak ko, baka mamaya. At least, agapan na natin. Pag nagpa-MRI ka, hagip yung leeg. So, dun sa scan tungkol sa migraine, wala naman, it's part of hormones, adulting, ganun talaga, pag matanda na, may mga ganun. Ang nakita yung nodules. Hagip, accidental finding. God's grace. Diba? I mean, who would have thought? So, 2023 yun. Nag-biopsy na ako nun. In fact, na nag-biopsy ako ng 2023, benign. Benign? So, nung nalaman kong benign, tas sabi na lang is i-monitor. Kaya lang this year, nag-executive check-up ako, tas nakita na parang may growth. So, biopsy ulit. Pag biopsy, ayun na, carcinoma. Kaloka. Ikaw ba tinanong mo si Lord? Lord, paborito mo talaga ako. Ay, oo. Alam ko na. Oo. Sabi ko, Lord, feeling ko ganito ha, katabi kita. Kasi wala ka nakikita, ako lang eh. Oh, ito na. Ito na ulit. Ikaw na naman. Sabi ko nga, di ba? God gives His toughest battles to His strongest soldiers. Diba? May mga times, Lord, na gusto ko po Disney princess. Pwede bang hindi soldier? Kasi bata pa lang ako, kawal na yung role ko. Kasi nag-aaral ako sa exclusive school for girls. So, syempre, kapag walang lalaki, kayo-kayo din naman yung lalaki. Never ako naging princess no, Mama Ouch. Talagang laging kawal. Ang hawak ko talaga, espada. Never. Sasabi ko, mukhang meant to be lang talaga ako may espadang hawak. Parang ganon. Or kung maging Disney princess ako, Mulan pa rin. Alam mo, warrior pa rin. Hindi talaga yung mga naka-tutu skirt, ganyan. Oo, totoo. Sinabi ko, Lord, ako na naman. Palagay ko pagkatapos nitong lahat, ang ibibigay mo na sa akin, 358 million sa loto. Promise, ha? So, minsan sinasabi ko, Lord, alam mo, na-handle ko naman yung mga problema. Baka gusto mo akong bigyan ng pera, handle ko din. Di ba? Baka gusto mo dagdagan ng madami, tas I can manage, di ba? Ganon. Syempre, yung iba iisipin nila, naku, baka lang yan. Front lang, pinalalakas lang ni Nicole yung kanyang sarili. Pero ganyan siya, kababli. Oo. Hindi, alam mo, ako nagtatry din ako maging honest sa sarili ko eh. Parang, in denial ba ako? Yeah, in denial ka ba? Hindi ko lang alam, to be honest, hindi ko alam kung pag nandun na ako, kunyari, piniprep na ako, yan, yung mga ganon. Ngayon kasi, ang dami kong ginagawa. Wala naman din ako pating nararamdaman. Normal lang naman yung life ko, so, hindi ko talaga siya dama na parang ganyan. Although may mga times talaga na, kunyari, pumunta ako sa salon, yung kitang-kita mo talaga yung concern nila na parang okay ka lang ba? Yung parang ganon na, hindi, okay lang talaga ako, ganyan. Yun nga, tinanong ko sa sarili ko, in denial ka ba? Kaya ka ganyan? Or talagang sadyang marami ka na talagang dinaanan in the past and this is another one na pagdadaanan mo lang din. Baka nga nandun na ako eh. Baka nandun na ako sa level of faith na nagtitiwala na lang. So, why not just hold on to that faith? Sabi nga ni isa kong friend, dapat mag-grieve ka. Yung parang i-process mo to. Tapos sabi ko, kahit pilitin ko, parang hindi talaga eh. Mas mahirap kasi yung dinaanan ng anak ko. Oo nga. Yung thyroid cancer kasi has good prognosis. Pag ni-research mo siya, laging ganun. Usually, take out the thyroid lang, tapos lifetime maintenance, monitoring for life, and you're set. Yung sa anak ko, hindi eh. Diba? Ang sinabi ng doktor natin na alam, mami, kung mabuhay siya, magiging bulag, pipi, bingi, pilay. Pero still, napagtagumpayan, lalo na to, medyo mas alam. Parang minamani mo na lang ito. Medyo mas mahirap yung kay Princess, promise. So, medyo manito. When was the last time you cried? I think tears of joy nung nalaman ko na dismiss yung kay Ren. Yun na yun. Pero yung parang cry because, parang I don't remember. Ayun, tinan mo, napapanood ka ng mga tao, no? Parang yung pinagdadaanan nila, parang nakakaya namang magreklamo. Ito lang yung problema. Itong si Nicole, ilan yung nagdaan sa kanya? Lahat sila, sa pamilya, parang may pinagdaanan, parang minamani na lang tong problema niya. Pero pag nakakarinig pa rin ako ng kwento ng iba, ganyan din ang sinasabi ko. Ito lang yung dinadaanan ko, mas matindi yung kanila. Ay, sinasabi mo rin. Oo, kasi like recently meron ako nakausap na isang kaibigan. Sinabi niya yung mga problema
problema niya, parang naging maliit yung mga problema ko. Promise. Nahiya yung problema. Nahiya yung problema ko sa problema. Nahiya yung cancer sa problema niya. Promise. Ganun talaga eh. May mga kanya-kanya lang talaga tayo. Totoo talaga. Medyo cliche man pakinggan, but really, yung problema mo, sakto sa personalidad mo. Hindi talaga ibibigay yung hindi mo kakayanin. Totoo yan. Hanggang yun talaga yung meant for you, even your blessings. Kaya minsan, 'di ba, parang bakit siya parehas lang naman kami ng school. Siya nangungopia pa nga siya sa akin, 'di ba? Pero bakit siya yung mas mayaman? Oo, inggitera lang siya. Alam mo, pag Tagalog talaga ang sakit, no? Inggitera lang siya. Pero pag English, those are her blessings, di ba? Pero pag Tagalog, inggitera ka kasi, di ba? Pero totoo eh. Kanya-kanya. Okay, ayan. Paano mo palalakasin ngayon ang loob ng mga nanonood sa'yo kung meron man silang pinagdadaanan? Ako, I always believe that everything happens for a reason, even the not so good ones. Alam ni Lord yung ginagawa niya. So, kung dinadaanan mo yung problema na yan, na pagsubok na yan, hindi ka naman forever dyan. Walang forever. So, you will go through it and pagtatagumpayan, and don't forget to pray. And don't do things alone. Nag-start tayo, Mama Oj, with how do you do things? Ang dami mong ginagawa, no? You don't do things alone. Huwag mong solohin yan. Kaya favorite ko yung wag mahihiyang magtanong na tagline. Feel ko ang talino talaga na nakagawa nun for that commercial. Kasi wag kang mahihiyang magtanong, wag kang mahihiyang to ask for help because truly no man is an island. So, kunyari, ang lions, ang favorite daw nilang target ay mga gazelles. And normally, yung mga gazelles, kung ano man yung gazelle, search nyo na lang po, zebra lang din yung naabutan ko. Basta yung gazelles, normally they come in a group. Na-attack lang ang isang gazelle kapag mag-isa siya. Pero yung lion, pag nakita niyang solid to, tapos madami sila, hindi yan makaka-attack dyan eh. Kahit king of the jungle pa siya, kahit gaano siya kalakas. So, my point is, wag mong solohin to. 'Di ba? Ask for help. Tell somebody. Pray to God. Make sure that you pray. Kasi, lagi natin tatandaan na yung mga animals nga meron silang sarili-sarili mga characteristics na alagaan sila, ikaw pa. Isa sa mga favorite ko na napanood recently is yung mga emperor penguins. Yung mga emperor penguins daw, nagsasama-sama sila para i-cover yung mga eggs. Parang ganon. Basta, in other words, sila nga may ganong characteristic. Hindi pa ito tao. So, what more ikaw? So, my point is, we have a super big God na naisip nga magkaroon ng emperor penguins in the world. Paano pa ikaw? Yung problema mo maliit compared to the big God that we have. So, keep the faith. Everything will be okay.